Okay, medyo may pagka-emergency update to kasi nakakita ko ng potential structure na impulse to the downside, no? So makikita nyo, may drawing ako dito na parang magdadump tayo. Hindi pa to sure. Pinakita ko lang to sa ano ko, sa mga tropa ko na baka ganito ang gagawin kasi may nakikita na akong potential move to the downside dito. Na mukhang may impulse na to, no? Titignan natin yan sa shorter time frame. Aalisin ko lang to mga to. Yan. So, ang galaw natin ngayon, ang pinakaabang natin, no, meron tayong widening wedge. So, ano lang, no, update tayo siguro ng recap din ng kung ano naman pwede natin pag-usapan. Kasi malapit na yung, FOMC meeting sa Thursday. O basically, baka Wednesday tayo maghintay kasi 2 a.m. ng Thursday yon. So, Wednesday, tapos mag 12 a.m. then Thursday. No? So, meron tayo ditong move na inaabangan natin na baka A, B, C, D ito, no? Ang problema dito yung recovery niya, so dapat bullish pattern to, no? Dapat bullish pattern. Ang problema dito sa bullish pattern na to, kailangan kapag nagpapump to, dapat impulse to. Ang problema dito, mukha tong 3 waves. Itong start dito, mula dito, no? So, dapat ang itsura niya parang ganito, na ganyan na impulse. Pero yung galaw natin, marami tayong mga some sort of parang parang choppy na move na parang ABC correction to. ABC correction. So ang only way lang para maging ABC correction to, itong move na to, dapat imbis na ABCD ito, leading diagonal to. Okay, so potential 1, 2, 3, 4, 5, or actually baka mali to, no? Baka tama ba to? Teka, ABC tapos ABC ulit, tama pala. So meron tayong ABC, meron na naman tayong ABC dito, ABC kasi tatlo rin to, tapos 5 waves pala to, no? So ito meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. So in completion pala, ganito pala ang itsura, no? So meron tayong A wave, B wave, C wave. So buburin ko lahat tong mga mini ABC corrections na to. Yan, tsaka tong C wave na 1, 2, 3, 4, 5. Ganyan ang itsura ng structure natin sa ngayon. So yung last update ko na na baka na ABC dito tapos magdadump, medyo mali yun. Pero same concept pa rin naman, mali lang yung yung labeling ko. Pero ABC to. So etong move na to, most likely start pa lang ng impulse to. So etong move dito, hindi impulse to, no? Kasi mukha tong 3 waves. Ito, no? Mukha tong 3 waves talaga, no? 1, 2, 3. Wala tayong makitang no? Wala tayong makitang 1, 2, 3, 4, 5 dyan. At doon din natin nakita yung yung A wave na meron tayong some sort of overlap. So ang pinaka-impulse lang dito sa drop na to yung zigzag correction, no? Pag zigzag 535 yun, no? 1, tama ba to? Teka lang, ha. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Then meron tayong maliit na ABC, ABC. Then usa na namang 1, 2, 3, 4, 5. Siguro dito yung 1, 2, 3, 4, 5 na ganyan ang itsura siguro. Hindi ko sure. So meron tayong zigzag correction sa B wave. Zigzag correction B wave, at meron tayong 5 waves dito para sa C wave. At ngayon, nagbe-break tayo ng mga medyo importanteng mga support, no? Itong nakalimutan ko na. Alam ko may drawing ako dyan, no? Control Z ko lang para makita ko lahat ng mga drawing ko. Ayun, ang dumi. Ayan, napakadumi, no? So ito yung last update natin. Alisin ko na itong mga to, kasi mukhang hindi na importante. Nag-break na tayo dito sa anong level to. Alisin natin yung economic events. Double check natin. Oh, okay. Yung ilalim ng parang some sort of channel na to, kasi meron tayong maliit na parang pwede natin ma-drawing na channel na parang ganto. Ganyan. Tapos meron tayong some sort of, pwede natin sabihin ganto, no? Or pwedeng ganto, no? Kasi dito yung parang pinaka-start ng pinpoint. Kaso ang hirap nito, ang daming deviation nitong kakalabasan. So most likely baka sa ilalim pa.
Pero once na ano kasi no, once na ma-break natin tong level na to, saan natin makikita yung drop no? Nagda-drop papunta dito sa area to. Ito magbe-break dito, nagda-drop papunta dito sa area to. Tapos ito magda-drop papunta dito sa area to. Okay? So, most likely itong part na to ay medyo importante. Itong white line na to. Kaya natin binabantayan yung level na yan. Ano bang number to? Value na ito. 58,300 no? So itong push down na to, napakadelikado na ito sa BTC sa ngayon kasi kung titignan natin sa 1 hour to, yung pinag-usapan natin kanina ba yun o kahapon ko na update yung yung may parang impulse dito na number 3. Parang kahapon ata. So meron tayo dito no na may potential C wave pero hindi naging C wave kasi ang kinakalabasan meron tayong lagpas 1.618. No, ito makikita natin. Nag-drop tayo ng first wave. Nasabihin natin mukhang mukhang medyo may pagka-impulse din to no. Wala tayong masyadong overlaps. Ito napakita ko lang saglit bago tayo mag-proceed. Meron tayong push down, push up. Meron tayong push down, push up, push down. So wala tayong makitang mga mga overlaps dito masyado. So medyo may clear may clear impulse to the downside. So ang pinaka minimum na may expect natin dito, may A wave dito, may susunod tayong B wave, at may susunod tayong C wave. Ang problema sa C wave na the expected or like yung minimum target na pwede natin ma-expect yung yung ibinagsak niya medyo malaki. Lagpas ng 1.618. So, nabanggit ko to sa sa last video ko na kapag ang C wave lumalagpas ng 1.618, tumataas ang probability na hindi na C wave 'yon at most likely third wave na siya. Okay? So, may possibility na third wave to. Titignan natin sa volume. Yung volume nito, makikita nyo yung volume nito sa dump na palaki yung or more like nagkakaroon ng clusters of red volume. Okay? Sa fifth wave, so ganito So, kung sabihin natin confirm na third wave na to, sa fifth wave, dapat makikita natin medyo mas maliit na yung mga clusters of red volume dito kaysa dito. Okay? So, makikita natin medyo okay. Nagpapakita ng medyo mas maliit na to kaysa dito sa mga to. Okay? So, ang pwede nating maabang dito ay magpa-pump to. Okay? Kung kung may 5 wave structure tayo dito 1, 2, 3, 4, 5. Medyo medyo maganda, masyadong maganda itsura nito for impulse wave theory. So, kailangan natin bigyan to ng ng importance na kasi baka magkaroon tayo ng impulse 1, impulse 2, impulse 3 na malaki. Okay? So, yung yung dinrawing ko kahapon na magaganto no, tapos may ABC dito, then isa pang dump, tapos magpa-pump ng ABC pa dito, then dump na naman. Baka ganun na mangyari. So, sinusundan yung sinusundan yung yung squiggly lines ko, yung mga drawing kung ganun, no? Tingnan natin kung anong value nito. Most likely dapat 382 ang target nito. Itong pump na to. So, mula dito sa second wave. Hindi yan. Ito pala. Mula sa second wave, papuntang third wave. Ayun. 382. Okay? So, nag-close below siya sa 382. So, mataas ang chance na fourth wave to. Okay? Ang madalas sa target ng so ganito para or more like kung paano basahin ng impulse wave theory, yung pinaka-start kailangan may impulse 5. 1, 2, 3, 4, 5. Walang measurement to. So, meron yan measurement sa loob pa, no? So, parang ganito no? Mula dito hanggang dito, ganyan, ganwari. 3.8 hanggang 3.8 lang to. Ibig sabihin may fourth wave dito. Ganon yung yung base dito. So, meron tayong mini first wave, okay? So, kapag nakuha na natin yung first wave, pwede na natin ma-measure yung susunod pang mga targets. Sa second wave, ang madalas sa target dyan, 0.5 hanggang 0.618. Tingnan natin. Mula dito, mali, tong na-drawing ko? Ito atay na pindot ko, no? Mula dito hanggang dito, makikita natin, medyo lagpas tayo na onte, pero umaabot itong
etong box na to, yung madalas sa target ng second wave. Madalas sa ano lang sa 618 or 0.5. So 0.5 medyo ano yun, medyo bullish na bullish or bearish na bearish kapag doon na-reject or doon nag-bounce. Okay? So ito medyo ano pa, medyo okay, medyo hindi pa sure. Kaya dito no, nung kahapon kung ano ata yun, na ano ba tawag dito? Yung base dito medyo parang hindi ko sure kung magpapampa ba to, magdadump na, no? Pero anyway, minsan umabot din ng second wave up until 0.88. Basta hindi niya lang higher high or basically kung ano naman, kung pa-impulse naman ganyan, impulse na bullish, pwede siyang gumanyan basta hindi niya ma-lower low tong umpisa. Okay? Pwedeng potentially 0.88 tong area to, no? Ito 0.88, possible yan. So ganun din naman dito, no? So yung second wave medyo medyo makapal yung pwede niyang i-retrace, kumbaga. Mula dito hanggang dito maximum, no? At minsan doon natin makikita yung mga double top kunwari o kaya mga double bottom, ganyan. Double bottom, ganyan. Doon natin makikita yung mga ganun, no? Kapag nag-0.88. Pero madalas kapag malakas yung reversal na paparating bandang 618 or 0.5 ang bounce point or rejection point niya. Okay? So, pasok naman to 618 at kinalabasan nag-dump tayo ng impulsive, malakas na dump, no? So pwede pa rin natin yan mabilang as 5 impulses. So meron tayong first wave, second wave, some sort of third wave, fourth wave, fifth wave, no? Makikita natin marami tayong mga wick down dito. Actually baka na to, no? Baka hindi ko sure kung saan banda yung third wave dito, pero ang sabi sa volume dito banda, no? Dito banda sa tatlong to. So meron tayong 1, 2, 3, no? So dyan sa tatlong yan ang most likely ang third wave. Excuse me. At sinasabi sa fib extension natin 1.618, ito tsaka ito, most likely ito ang third wave, itong tumama dito sa 1.618. So meron tayong third wave dito na macro third wave dito. Then magkakaroon tayo ng correction para sa fourth wave, then isa pang dump. So ang fourth wave nakita natin 382, no? Ang madalas sa target ng fourth wave 236 hanggang 382. So pasok naman siya na nag-reject sa 382. Okay? Teka lang Barin ko lang to. Yan. So mula second wave hanggang third wave, makikita natin medyo nagdadalawang isip dito sa 236, magbe-breakout, then magko-close below ng 382. So goods na may fourth wave tayo dyan. So ang next, yung fifth wave, gagamitan natin ng fib retracement lang mula third wave hanggang fourth wave. Ang target nito 1.272 hanggang 1.618. Makikita natin, pasok siya, no? Pasok, no? Dito sa box na to, dun siya nagkakaroon ng reaction. Nagkaroon siya ng reaction dito, no? Nagkakaroon siya ng reaction. So, expect natin meron na tayong first wave dito, or sabihin natin baka A. Kaso masyadong perfect to para masabing A wave, no? So mukhang first wave talaga to. 3, 4, 5 na ganyan kung saan man yung paparating. Basta alam natin na may first wave tayo ditong macro first wave, at may paparating tayong malaking third wave most likely. Yung third wave malaki yun most likely, no? Expect natin baka lower lows. So ang expectation nito kung magbabounce to, ganun ulit, yung 0.5, itong box na to ulit. Expectation, 0.5 hanggang sa 786 siguro. Pero most likely, ang gusto natin makita kung magko-continue ng impulse, dito lang banda sa 0.5 at 618. Okay? Makikita natin, meron tayong resistance dito. Ito yung wick down dito, resistance, at meron tayong resistance dito sa wick up na to. Okay? Meron din naman tayong resistance dito. Medyo makapal itong 786. No? Ganyan.
makita natin doon din yung start ng ng breakdown. Okay? So, aabang tayo diyan ha. Pwede pa kayo siguro makapag-short kung kung magba-bounce tayo to these levels, no, dito sa mga levels na to. Ito o kaya ito, no, 0.5, 618 or 786. At dapat pala nagte-take profit ako dito. Tatapusin ko lang tong video at magte-take profit ako na onti dito. Okay? So, sabihin natin, nag-bounce na, example, sa 0.5 lang siya na gano'n, nag-reject. Expect natin ganito ang third wave natin. 1.618 ang minimum target. Malapit na sa no? Malapit na to sa lower low, no? Dito sa mga area to. So, expect na next target nito around 54k up until 56k siguro. Hanggang 55k siguro kasi pwede pang maging maging 618 o kaya dito sa 786, no? So, pala, no? 54 hanggang 55 lang pala, no? 54,300, 200, tama, 54,300 hanggang 55k area ang pwede niyang bagsakan. Once na makapag-recover na to si BTC. Magre-recover muna yan most likely bago mag-continue to the downside. Pwedeng lumagpas ng 1.618 yan o maabot ng kung ano mang gusto niyang 618 ang gusto niya. Sabihin natin 2.618, possible na possible mangyari yon. Okay? Na hanggang dito sa area to 3.618, makikita niyo yung yung kung saan siya pwedeng mag-bounce, no? Ito. Pwede siyang mag-bounce diyan. Dito sa 2.618, pwede diyan. At meron pa ba? Wala na eh. Wala na akong na-drawing dito, no? Most likely or more like wala na akong extension pa ng fibs ko. Pero most likely around dito sa mga area to, kung lalagpas ng 1.618, ito, no, 2 fib, pwede dito sa 2 fib at dito sa 3.618 or 2.618, no? Recovery, then isa pang dump para sa fifth wave. So kaya inaabangan ko yung bandang 45k kasi ayun yung likely na babagsakan ni BTC kung magdadump siya, no? Okay. So may nabasa lang ako news. Hindi ko alam kung importante pero parang mas ine-expect ng mga analysts na 50 basis points na ang rate cut. Pero ganun pa rin naman yung news na or yung forecast na 25 basis points pa rin naman ang forecast. So, di ko sure bakit ganun. Sabi sa news, mayroon, or at least sa ng mga other analysts, sabi dapat mas maganda kung 50 basis points. Pero, hindi ko alam. Pwede natin ma-expect baka magkaroon tayo ng mga tawag dito ng mga ng hawkish comment ni Jerome Powell kung 25 basis points lang or sabihin natin baka baka mag 50 basis points nga. Mahirap yun kapag 50 basis points. Alam natin, or more like, mataas chances to confirm na ang recession nun kapag 50 basis points. Okay? So, kaya most likely gusto i-try ng Fed na gawing 25 basis points lang at hawkish comment. Siguro, ayun yung ayun yung pinaka expectation ko. Hindi rin ako magugulat kung 50 basis points lang. Mas magugulat ako kapag 25 basis points na sobrang dovish. Magugulat ako, no? Kasi medyo mabilis ang bagsak ng recession tuloy ng inflation at masyadong dovish ang kalabasan pa. Medyo may kakaiba doon. Kakalabasan maraming naghihirap na mga tao, no, sa mabilis na pagbagsak ng inflation at nawawalan ng mga trabaho yung mga tao, no? So ayun lang, no, medyo kailangan natin abangan sa Thursday ng 2 AM. Start ng FOMC meeting 2 AM ng Thursday, no, dito sa Pilipinas. Okay? So ano pa ba? Sabi ko tayo na magre-recap tayo. Actually, wag na natin i-recap. Alam na natin yung yung interest rate every time na nagka-cut ay nag-aaron ng bear market, at least sa history, yung yield curve. Paano nga ba natin yield curve? Yield curve. Meron pa ba akong space? Si yield curve pala nag-positive na. Okay. Ano to?
Teka lang ha. Ngayon ko lang nakita tong indicator na to. Teka lang, double check lang natin to. Nung nag-pump to, nag-pump din si BTC sa yield curve. Tapos nung nag-dump tayo dito, bakit ganun parang kakaiba dito sa kay BTC? So habang nasa taas tayo, o dapat bullish habang nasa taas, no? O tama naman to. Pero dapat habang nasa baba tayo, dapat bearish tayo. Okay. So alam niyo yung ano yung prediction kung malaking ABC correction. Ganito, A, B, C correction, kung saan man tong C wave. Magme-make sense to. Kasi etong yield curve nasa ilalim, which is nag-i-indicate na nasa loob siya ng bear market. Okay? So, tingnan natin kung meron pa tayong ganito Ito, no? Pababa ang yield curve, nag-i-indicate ng bear market. Okay? Then, nagsusupport na dito sa mga area to, nag-i-indicate na bottoming pattern. Okay? At papalabas ng some sort of bottoming pattern. So dito, ito palabas rin to, no? Pero ang problema nito, masyadong inverted to. Kalabasan. So, kung meron ba tayong past data sa BTC na may yield curve, tingnan natin. Wala, no? Wala tayong past data. So, hindi natin hindi natin sure kung etong inversion na to na pumunta sa ilalim useful ba for bull market, no? Kakalabasan baka iba to. Okay? Pero sa stock market, once na nagbe-breakout to dito, dun nagkakaroon ng one final dump. So papakita ko lang saglit ng mabilis. Punta tayo ng stock market. SPX. Actually, tingnan muna natin si SPX saglit. Yan. Walang galaw si SPX, no? Punta tayo ng monthly siguro. Monthly, may mga drawing pa ako dito. Purin ko na nga lahat to. Yan. Tingnan natin yung yield curve. So, sa yield curve, dito natin si RSI. So, dito na, makikita natin yung inversion dito. Makikita natin dun nagtatop si SPX. After niya mag-top, magkakaroon siya ng pagbagsak habang paangat si yield curve, no? Habang paangat. At dun din siya magkakaroon ng some sort of recovery. Babalik ulit siya sa ilalim. Dun din siya banda, nagtatop. So medyo late naman si stock market ngayon. Magkakaroon ng isa pang pump, no? Pag nagbe-breakout, paangat, nagda-dump ng final dump, no? Then after niya, sabihin natin, medyo umu-okay na si yield curve, dun siya nagpa-pump, no? So, eto, pwede natin ma-expect etong breakout dito na pataas na to, pwede natin ma-expect baka magkaroon din tayo ng massive dump dito. At once na makapagpahinga to, na gumanto na to, yan, gumanyan na yan, tapos parang magka-curve na ganyan, parang ito, o kaya parang ito, expect natin dun yung bull market ulit. Okay? At least yun ang nakikita natin sa yield curve, no? Okay. So ano pa? Yun lang yung importante sa mga recap, si yield curve, si Sam Rule din, no? Nagpakita na si Sam Rule ng isa pang indication na above 0.5 na talaga tayo. So ito na makikita natin, 0.57 na. At nag-i-indicate ng may recession tayong paparating. So ito yung una, 0.53 dito. Tapos yung next month, 0.57. So indication of recession yon. Ang sumunod, yung jobs report ba yun? Unemployment rate. Ito, unemployment rate. Makikita natin, every time na nagkakaroon tayo ng some sort of curve,
Ito, no? Some sort of curve. Meron tayo dito, pabagsak pero biglang nag-curve up. Ito, may some sort of curve up, some sort of curve up, curve up. At basically, meron din tayong curve up dito. So, etong mga dilaw na to, mga ano to, no, mga bear market to or mga recession. May recession tayo dito, may recession tayo dyan. So, ito pwede natin ma-expect baka mag-pump din to the upside to, lalo na kapag hindi natin bilisan ang rate cuts natin. Kaya, at marami mawawala ng trabaho talaga, no? Tataas tong unemployment rate. Okay? So, meron pa akong isang video. Di akin to, kay ito medyo magaling maghanap ng ano to ng mga data. So, teka, tignan ko lang ng mabilis. Marami siyang marami siyang Dow Jones na data dito. So, yung 80 trading day high cycle, di ko alam kung bakit high. So, every 80 days nagkakaroon siya ng topping pattern. Meron tayong 80 days dito, 80 days dito, 80 days dito, 80 days dito. Tapos ang susunod yung mga ito, parang 2 fib bata to, no? So, siguro di na 80 days to, baka 160 days, 160 days, tapos 80 days, mga ganun ang kakalabasan. Meron pa ba tayo ditong mga other data? So, ina-explain niya lang yung mga chart nito, mga chart sa Dow Jones, sa SPX. Ito, Fibonacci timeline naman to ni Tiger Financial News Network, no? So, meron tayong ano tawag dito? Fibonacci time zone na locate yung top ng market, no? So, mula dito sa 1970s up until dito, no? Ang mga target niyan ay itong 1 fib, 2 fib, 2.618, 2.236, 3.618, 764, 3. Ano to, no? Basically parang tama, 3.764 tapos 4 fib. No? So meron tayo dito topping pattern, topping pattern, topping pattern, topping pattern, topping pattern, topping pattern, at potentially may paparating tayong topping pattern or baka dumating na. Hindi siya perfect lagi, no? Meron tayong mga topping pattern na pwedeng late ng konti. Ito medyo late ng konti dumating, or more like maaga dumating pala, maaga bago mag 1 fib. Ito medyo hindi natin sure kung saan banda dito. Ito medyo maaga ng onte. Ito medyo maaga ng onte. Ito medyo late ng onte. Ito medyo late ng onte. Ito medyo maaga ng onte kung babagsak na siya ngayon. Okay? So, sa Dow Jones, at least, ang sabi, dito sa chart na to, sa fib time zone na to, sa mga Fibonacci levels na to, doon nag-aaroon ng area kung saan nag-i-start yung topping pattern. So, next one, ano to? Hindi ko alam to. Ano pa ba? Meron pa ba tayo iba pa? Ito, 51.6 week low cycle. So, every 51.6 weeks daw nagkakaroon ng low cycle. So, meron tayo dito, meron tayo dito, meron tayo dito, meron tayo dito, at potentially daw baka meron din tayo dito. So, most likely bear market yun, no? Na pagbagsak. Pero hindi natin siguro masasabi kung gaano kalaki yan. Ano pa bang next? Meron pa ba siya dito na data? Parang meron pa siya, no? Ito yung tops. Meron pa ba? Ayun, ito yung sine wave na to, 41-month cycles naman ng Dow Jones monthly. Hindi ko alam kung anong FSC cycles, hindi ko alam kung anong cycle to, pero galing din dito sa si Tiger. Sino ba to si Tiger Financial? Si ano pala to, si Camel Finance pala to, no? Ito pala siya. Yung pangalan lang niya kakaiba. Pero sa Twitter to, no, nakalimutan ko lang kung anong Twitter ba to? Basta kung saan man to galing. Tama, si Tiger TV nga. Sa YouTube pala to. Tiger Financial News Network, no? So basically, ito merong cycle dito, sine wave na angat baba.
Every time nag-aaron tayo ng angat dito, dun banda yung top, yung ilalim nito, dun banda yung bottom, angat nito, dun banda yung top. Meron tayong siguro maliit na correction dito, dito banda yung top, kaso medyo delayed. Dito banda yung bottom, dito banda yung top. Dito medyo delayed ang bottom dito. Medyo delayed ang top dito. Meron tayong bottom dito na medyo late. Medyo maaga pala, sorry. Tapos meron naman tayo dito na top na baka doon na tayo sa bandang area kung nasan si SPX ngayon na baka mag-dump, no? So more like si Dow Jones pala. Si Dow Jones, ha. Okay? So ilang yun yung nakita ko dito sa mga to na medyo maraming nag-check na okay, baka maraming indication na pwede tayo magkaroon ng bear market sa sa yung basic na basic na economical data lang, sa yield curve, sa unemployment rate, yung potential recession, yung potential ano ba tawag dito, mabilis na pagbagsak ng inflation, kahit hindi natin masyado tignan to mga data to, yung data na pang economical talaga nagpapakita ng bearishness, pwede natin ma-expect baka nga talaga bearish talaga, no? At etong binubuo ni BTC dito napakalaking ABC correction na dinrowing kong to, no? Yan, napakalang ABC correction. Hindi natin sure kung higher low or lower low. Okay? Pero kung wala pang confirmation na ito ang gagawin, wala pang confirmation, pwede pang mag-pump pa rin naman to. Okay? Pwede pa rin mag-pump. Pero sa ngayon, wala akong makitang structure na magiging 5 waves to, no? Mukhang 3 waves pa rin to. 1, 2, 3 pa rin to, no? At doon natin makikita sa sa rate cut. Kasi last time ko napapakita to, interest rate. Yan. Last time ko napapakita to, no, na every time na nag-aaron tayo ng rate cut, nag-aaron tayo ng massive dump. Okay? So, rate cut, dump sa SPX. Rate cut, doon din siya sa top, no? Top mismo, dump, no? Pwede ba natin gawing to si SPX? Logarithmic chart. Yan. Okay, no? Every time, no? Every time na nag-aaron tayo ng rate cut, no? Nag-aaron tayo ng dump. GFC, rate cut dito sa sa pandemic, rate cut dito, mini recession. Ngayon sa Wednesday, sa Thursday, nagkaaroon na rate cut. Ano kaya ang reaction ni SPX? Most likely baka bumagsak, no? At first time mag-aaroon ng malaking rate cuts si BTC maliban na lang sa COVID dump, no? Nag-dump si BTC sa rate cut na to. Okay? At 70-60% dump 'yun. So ano kaya may expect natin sa ganito kalaki ang dump? Hindi natin sure. May insektong nangungulit dito sa microphone ko. Okay, so ayun lang siguro update natin. Ingat sa trades. Extra video ata to, no? Ayun, parang emergency video na pampa-ready in case magkaroon tayo ng mga massive dump. Kung meron kayong mga hawak, medyo hindi ko sure kung anong gusto nyo gawin doon, pero since start ng bear market, yung nasa isip ko talaga, sa tingin ko buong 2 years na ito, baka bear market talaga at gumagawa lang ng B-wave na mukhang impulse, mukhang bull market. Pero ewan ko at least kasi sa alam ko, sa knowledge ko, mukha siyang ABC correction. Okay, naubusan na ako ng boses. So ayun lang siguro update natin. Ingat trades, GG's boys.